kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador Filipino. Para makaganti sa mga atake ng US at Israel ay patuloy ng dinadamay ng Iran ang pagpapabagsak ng kanilang mga missile sa mga kalyadong bansa ng Estados Unidos kung saan sila ay may base militar katulad na lang ng mga bansang Saudi, Qatar at Kuwait. Sa ganitong paraan ay mas napipressure ang US at Israel na itigil ang operasyon sa Iran kapag marami ng mga bansa ang nagrereklamo sa kanila dahil sila ay nadadamay na. Kamakailan lang ay pinabagsakan na naman ng Iran ng missile ang natural gas facility ng Qatar na Ras Laffan. Matinding pinsala ito sa ekonomiya ng Qatar dahil ang pasilidad ang siyang pinakamalaking producer ng liquefied gas sa buong mundo. Pinaulanan ng sunod-sunod na missiles ng Iran ang ilang pasilidad ng langis sa Gulf region sa isang buong gabi ng Miyerkules, oras sa Middle East. Pinaka nagtamo ng matinding pinsala ay ang Ras Laffan Industrial City sa Qatar, ang pinakamalaking producer ng liquefied natural gas sa buong mundo. Bukod sa Qatar, tinamaan rin ang Samref Refinery at Jubail Petrochemical Complex sa Saudi Arabia. Bunsod nito, agad na nagpatawag ng emergency meeting ang mga foreign ministers ng iba't ibang bansa sa Middle East. Sa mga nakarang araw ay pinalampas lang ng mga apektadong bansa ang ginagawa sa kanila ng Iran, pero sa pagkakataong ito ay tila napuno na ang mga ito at kahit pa na pareha sila ng pananampalataya ay hindi ito sapat na rason para hindi sila rumesbak sa Iran. Ngayon ay nagbabala na ang Saudi na posibleng papatulan na nilang Iran at makakatikim na ito ng kinikimkim nilang galit. The targeting of Riyadh while a number of diplomats are meeting, I cannot see as coincidental. The kingdom is not going to succumb to pressure, and on the contrary, this pressure will backfire. We have reserved the right to take military actions if deemed necessary, and if the time comes, the leadership of the kingdom will take the necessary decision that the Iranians continue to target economic resources and continue to attack the livelihoods of ordinary Saudis. Wala sa hulog ang rason ng Iran sa pagbira sa mga katabing bansa kung saan may base militar ang mga Amerikano dahil ito ang mga pinupuntirya nila, lalo na ang mga pabrika ng langis kung saan nakasalalay ang ekonomiya ng bansa. و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند. در نتیجه این اقدام زیرساخت‌های سوخت، انرژی و گاز مبدأ تهاجم در اولین فرصت. Ayon sa Islamic Revolutionary Guard Corps, wala silang intensyon na idamay ang kanilang mga karatig bansa sa gulo, ngunit kailangan nilang protektahan din ang kanilang mga pasilidad pang-enerhiya na inaatake ng kanilang kaaway. Ayon kay Mohammad Bagher Ghalibaf, ang speaker ng Iranian Parliament, tinutumbasan lang nila ang pinsalang naidulot ng Amerika at Israel sa Iran. Base militar sa base militar, pasilidad pang-enerhiya sa katulad ding pasilidad. Bilang tugon sa ginagawa na ito ng Iran ay muli na naman silang binalaan ni Donald Trump na wawasakin lalo ang ilang natitirang bahagi ng South Pars gas field ng Iran kapag hindi pa ito titigil sa pagdamay sa ibang bansa. Binakbakan na ito ng Israel kamakailan lang pero gusto pang dagdagan ng mga Amerikano ng panibagong pagbagsak ng missile kapag hindi pa titigil ang Iran. Samantala, dismayado si Donald Trump sa hindi pagtugon ng mga Brito na magpadala ng aircraft carrier sa Strait of Hormuz para protektahan ito sa banta ng Iran. Prangkang sinabi ng Prime Minister ng UK na hindi talaga sila sasali sa military action na ginagawa ng US at Israel laban sa Iran. Is stopping shipping getting through the straits. That is having an impact on oil and gas prices. We need to get the straits back open as quickly as possible. Buksan ang Strait of Hormuz sa lalong madaling panahon. Ito ang iginiit ni British Prime Minister Keir Starmer dahil malaki na ang epekto ng pagharang ng Iran sa mga barko na naglalayag sa Strait of Hormuz sa ekonomiya ng mga bansa, lalo na ang mga labis na nakadepende sa supply na nanggagaling doon. I'm not going to pretend it's easy to do this, but it is really important that we do it because
whilst the straits are not in full operation, the price of oil and gas goes up, and I know that then affects everybody at home. Aniya, tuloy-tuloy ang negosasyon nila ng kanilang mga kaalyado sa Europa at Middle East kasama ang US kung paano ito gagawin. Gayunpaman, nananatili ang kanyang posisyon na hindi ang karahasan ang solusyon sa sitwasyon. The best way to reduce the impact is to de-escalate, to get to the end of hostilities, and then get to a negotiated settlement. Siguradong lugmok ang Iran sa oras na itutuloy ng ilang Gulf countries kagaya ng Qatar at Saudi ang pagganti sa kanila sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga military assets. Hindi talaga kaya ng Iran ang harapang makipaglaban sa Israel at Estados Unidos. Rason para nandadamay ito sa ibang bansa para ma-pressure ang mga Amerikano at Hudyo na tigilan na ang gyera. Pero ngayong nagalit na ang kapwa nila kapanalig ay tila magbabackfire na nga ang mga maling desisyon ng Iran na idamay ang ilang bansa sa kanilang gyera. Habang tumatagal ang gyera ay mas lalong nagiging mahirap ang pamumuhay para sa mga bansang hikaos katulad na lang ng Pilipinas dahil halos araw-araw na lang ang pagtaas ng gasolina, pamasahe at bilihin. Sa korupsyon lang mabilis ang Pilipinas na makahanap ng solusyon paano makakulimbat ng pera sa kaban ng bayan, pero sa solusyon sa problema ng mga mamamayan ay sobrang bagal. Ikaw, ramdam mo rin ba ang epekto ng gyera? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.